Ang problema ngayon, ang marado syubha. Syubha. Anong syubha natin meron? Sa Pilipinas, grupo-grupo. Grupo-grupo tayo. Ano yung mga grupo-grupo natin? Sabi ng isang grupo ng mga Maranao, hindi kami tigyan pakakuanro sa mga sulog. Hindi kami sasama sa mga tausog. Kaya kami, na may mga ulama kami na Maranao. Ang mga tausog naman, hindi kami lang yung humambuok pa mga kuanyaon. Pamamagindanao pa mga tausog. Kasi meron din kaming pamamagindanao ibang mga Maranao. Aon day sab kamo. Sabi naman ng mga kuan, pumasok ang mga balik Islam. Ops, balik Islam ka lang. Dana mo Ito pa lang na klase ng sakit, mahirap itong gamutin kasi akala natin wala lang siya. Kabaliya, asabiya, hizbiya, higit sa lahat. Kapag hindi mo siya ka-group, hindi mo ka-org, hindi ummah, example lang, hindi naman kayo hizb. Hindi siya ummah, ano siya? Hindi siya ummah, hindi natin siya ka-group. Yaks. Or hindi kaya, hindi mo papansinin, hindi mo siya sasalamin na maayos. Yan ang sakit natin sa Pilipinas ngayon, ng mga Muslim sa Pilipinas. At kahit pa ang totoo nandyan, makaklaud siya ng partisanship, makaklaud siya ng grupo-grupo. Green kami. Green movers. Tapos yung isa naman, red. Red versus blue. Blue versus red, green. Kulang na lang ganun. Hindi ba? Kulang na lang ganun ang nangyari sa atin. Bakit tayo gusto natin ng pagkakaisa? Yan man yung kuha natin. Ito man yung ibig sabihin nitong tema na ito. Alam ko ibig sabihin nito. Gusto natin ng pagkakaisa. Gusto natin ng unity. Di ba? Saan pala tayo mag-unite? Unite sa grupo. Unite kasi member tayo ng green, member tayo ng red, member tayo ng black. Doon tayo naka-member? O member tayo ng ismo, member tayo ng ummah? Hindi yan ang pagkaisahan natin. Hindi. Ano pala tayo dapat? Saan pala tayo dapat magkaisa? Malinaw sa surah Ali Imran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kumapit kayo sa lubid ni Allah at huwag kayong magkawatak-watak. Ay la tatafarraqu fi tamasukikum bilhaq. Diyan pala kayo hindi magkawatak-watak. Sa katotohanan. Sa hak na yun na mula sa kitab at sa sunnah. Yun pala. Hindi pala yung magwatak-watak, kayong magwatak-watak sa ngalan ng mga bangsamoro kayo, sa ngalan ng mga ano ko. Hindi yan. La tatafarraqu fi syari'atillah. Huwag kayong magkawatak-watak doon sa syari'a ni Allah Ta'ala, fi syar'illah. Sa pag-unawa dito, sa pag-awak dito. Yun palang ibig sabihin nun. Kung ang katotohanan, halimbawa, ang Maghrib ay 5:47, bakit ka mag-Maghrib sa 6:05? Huwag kang umiwalay din. Di, yan namba din tigini tapitan. Natin tigini tapidan. Natin tigini uunutan mga kamal-kamal. Kahit pa mali ang sinasabi ng leader, yun ay susundin mo. Bakit si Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala? Sinuway niya ang sinasabi ng khalifa sa time niya na ang Quran ay makhluk. Kasi kufur yun. Bakit tayo? Susunod tayo kahit mali. Dahil lang sa pagsabi natin for the sake of pagsunod, ito-tolerate natin. Kung ganun matatabunan ng katotohanan. Ang pagsuway mo sa leader mo, na dahil mali yung inuutos siya, sinasabi niya, hindi yun pag-aaklas sa kanya. Iba ang pag-aaklas, iba ang pagsuway sa kanyang utos na hindi naaayon sa Quran at sa Hadith. Sinuway mo siya. Kasi mali ang utos niya. Sabi niya, alam mo naman, yung tanduay, medyo haram lang yan, konti lang. Konti-konti, yung masyuktong, hindi ka naman masyadong yung drops lang ba? Drops lang. Halimbawa, ibig bang sabihin nun, pag sinuway mo siya doon sa sinasabi niya, nag-aklas ka na laban sa kanya? Hindi ka nag-aklas laban sa kanya. Si Ibn Taymiyyah, kufur na klaro na yung
Kufur yun. Yung sinasabi ng khalifa sa kanyang time. Ipatanggap sa kanya na kay Ahmad ibn Hanbal, Ahmad, sabihin mo lang na makhluk ang Quran, solve tayo. Ayaw niya. Ayaw ni Ahmad ibn Hanbal. Samantala, kayang-kaya ni Ahmad ibn Hanbal na sabihin yun, ang pinapatungkulan niya, ang itutukoy niya lang is yung kamay ng may hawak ng Quran. Ang tawag doon Tawriya sa Arabic. Meron kasi mga gwardya noon, hawak-hawak nila yung mushaf, sasabihin nila sa alim, anong tingin mo dito? Makhluk ba o hindi? Ang tinuturo nila, ang mushaf. Pwede kasing ang maksud mo doon yung kamay. Sabi mo, ay hindi, yung kamay. Sabi mo makhluk, pero ang maksud mo doon yung kamay, hindi yung mushaf. So ligtas ka, ligtas ang may alam. Pero kahit yun ayaw ni Ibn Taymiyyah. Sabi niya, in sakattu ana wa sakatta anta. Kung tatahimik ako, sabi niya sa katotohanan, tatahimik ka na rin, wala nang magsasalita. Faman yakumu alal haq o ma'al haq. Sino sabi niya, o man yakifu ma'al haq? Sino pa ang maninindigan sa katotohanan? Wala. Ganon yun. So ito dapat ang number one, pasintabi sa tema natin, number one na dapat gamutin natin, lalo na sa generation natin mga kabataan ngayon. Alisin natin ang mentalidad ng hizbiyah. Alisin natin ang mentalidad ng pangkat-pangkat at grupo-grupo. Pag hindi ka kagrupo ko, hindi ako nakabaya sa leader mo, hindi ko yan susundin. Kailangan ito, sabi niyang sundin, ipipilit mo sa iba. Na halos kafir na ang tingin mo sa kanila kapag sinuway yung leader mo. Ang hak, iisa lang. La yata'addad. Dhalikumullahu rabbukumul haq. Famadha ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Sa Suratul Furqan. At yun ang inyong Panginoon, ang tunay na Diyos, si Allah Ta'ala. At ano pa ba pagkatapos ng kaligawan? Ng katotohanan, kundi kaligawan. Pagkatapos niyan, wala na. Ha? Si Imam Ahmad, isa sa pinaka-example natin, after sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, after sa mga sahaba, sa pagtayo niya sa katotohanan, hanggang nagkaroon, namatay yun si Imam Ahmad ibn Hanbal, yung mga likod niya, puno ng latay ng latigo. Puno ng latay ng latigo. Habang nilalatigo siya ng mga gwardya, dahil nga ayaw niyang isurrender na ang Quran ay kalamullah, salita ni Allah, habang nilalatigo siyang ganon, sinasabi niya, Allahumma magfir li Mu'tasim, Allahumma magfir li Mu'tasim, Allahumma magfir li Mu'tasim. Ya Allah, patawarin mo si Mu'tasim, patawarin mo si Mu'tasim. Nagtaka ang gwardya, umiiyak yung gwardya na naglatigo sa kanya. Sabi ni Imam Ahmad, Aba Abdullah, kufa. Sabi niya, kufa an hada. Sabi niya, itigil mo na yung pagdudua. Alam mo ba sino nagutos sa akin para latiguin ka? Yung pinagdudua mo na si Mu'tasim, yung leader na nagsasabi, at sinasabi ni Imam Ahmad, patawarin mo ya Allah si Mu'tasim, patawarin mo si Mu'tasim. Sabi nung gwardya sibil, bakit mo ang dinudua yan? Gusto niyang mamatay ka. Sabi ni Imam Ahmad, ana la urid an utliqa lisani da'watan sharirah ala ahadin min ali baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayaw ko, sabi niya, na ang dila ko ay makapagdua ng masama laban sa mga kapamilya ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, inisip niya pa yon. Habang halos mawala na siya sa ulirat niya, sa malay niya, sa sobrang pagbugbog sa kanya, para lang isurrender niya ang paninindigan niya na ang Quran ay kalam ni Allah. Para lang ikusurrender niya sa mga Jahmiyah na ang Quran daw ay makhluk o nilikha. So imagine mo yan. Yan ang dapat na magamot dito pa lang sa Ramadan na ito. Sa Ramadan, tinuturuan tayo ng pag-ayuno natin for 12 hours. Ino-observe natin mula sa pagpatak ng pagsapit ng Fajr hanggang pagbaba ng araw. Wala tayong kinikilos baliban na lamang sa kagustuhan ni Allah. Makagawa man tayo ng panglilibak o anumang mga kasalanan, mga salita na ganyan, nababawi natin sa istighfar at hindi tayo kumakain at umiinom, nag-abstain pa rin tayo, pagtitiis natin sa pagsunod natin kay Allah Ta'ala hanggang sa makuha natin ang reward na innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabi ni Allah Ta'ala, gagantimpalaan ang mga sabirun, ang mga matiisin ng mga gantimpala na sa kanila na hindi nakakalkulahin sa dami nito na ibibigay na reward sa kanila ni Allah. Tinuturuan tayo ng Ramadan na sumunod sa utos ni Allah Ta'ala.
iwanan ang mga bagay na ipinagbabawal niya sa loob ng 12 oras na yan. Pigilan ang ating mga sarili. Ngayon, mas higit lalo, pagkatapos ng Ramadan na ito, dapat ba dala natin ang bunga na iyon, yung murakabatullah. Nabantayan natin parati ang pagmamasid ni Allah Ta'ala sa atin na si Allah, inna Allah kana alaykum raqiba. Na ang ibig sabihin noon, kahit pa magalit sa iyo ang buong sanlibutan, basta't wag lang si Allah ang magagalit sa iyo. Yun lang yun. Na nabubuhay tayo sa mundong ito, la liridha ay ahad ghayr Allah. Hindi para malugod ang sino man. Malugod ang crush mo, malugod ang matuwa sa iyo ang asawa mo, matuwa ang anak mo, matuwa ang biyenan mo, matuwa ang magulang mo lang sa iyo. May mga utos ang magulang na sila lang natutuwa, hindi naman natutuwa ang Allah. Sasabihin ng magulang mo, anak, ibot-ibot kayo mo bang kau magbanas, way katon magbanalong niya doktor, abogado. Ayaw ka lang niya magbanaw stad. Wayron sino stad, way makaon. Duwa lang na siyang lagkuhan, amorehan lang niya. Hindi naman yung sinasabi natin na bawal tanggapin ng abogado profesional. Pero kaya lang, ang problema, kung yun ang pamantayan parati, hindi agama na mababangga natin ang syari'a ni Allah Ta'ala. Na sinabi ni Allah, idha khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takunu ala al-ardi fitnatun wa fasadun arid. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mga wali, mga tatay, mga kuya na mga awliya, kung mayroong dumatal sa inyo na iniibig ninyo, kinalulugdan ninyo ang agama niya, ang akida niya at ang akhlak niya, tanggapin ninyo. Dahil kung hindi, magkakaroon ng malaking pagsubok sa ibabaw ng lupa at magkakaroon ng malaking kasiraan. Kung gusto naman niyo ng kapatid ninyo, ng anak ninyo, tanggapin ninyo. Kung hindi, ay nababay, kahit pa ustad siya. Ay may choice ang babae. Pero ang problema, kung ang pamantayan is sa mga makamundong bagay, subay lang niya in mabana mo almi. Kailangan almi. Away, mga rumaka sa sundalo, pamananaba sundalo na di tano tarima o. Ibig sabihin, kung hindi natin kapamilya na wag nating tanggapin. Paano kung yung kapamilya mo na yon, nagsasambayang lang dyan, kunwari. Yung pala, pagdating dun sa bahay niya, marami siyang mga anting-anting, marami siyang paniniwala sa mga kwan, mga syirkiyat, member pa siya ng fraternity. Na nilagay mo sa impyerno yung kapatid mo, yung anak mo na babae, kahit napakayaman pa niyan. Ayan ang realidad, mga kapatid. Alisin natin ang magamot dapat sa atin. Ang magamot sa atin, sa ating lahat, ay yaong pagkukunwari natin na nandun tayo sa Islam, sa loob nito. Hindi pala. Sa judgment lang natin ayon sa ating grupo, sa ating tribo, sa ating kuwan, yan yung kanami magudumpungan, piagalong kanami na minini. Dahil sabi ng grupo namin, ito ang sabi ng grupo namin, yung zakatul fitr, dapat doon ibigay doon sa grupo namin, sa Central Command. Dapat hindi dito sa walang miskin. Ibig sabihin, yung mga wala ng miskin sa Davao City, wala. Nandun na sa Central Command, ibibigay. Pagkatapos ng isang buwan, saka ibabalik dito yon. Ano yan? Ganyan ba ang pag-distribute ng zakah? Hindi ba sinabi ng Allah Ta'ala, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, ang pagsasadaka, ang zakat, ibibigay mo sa mga dukha, sa mga miskin. Ay bakit? Wala na bang miskin dito sa atin? Wala na ba? Miskin isa, wala na yung miskin diri sa tuwa. Hindi ba? Ang dami. Puntahan mo dito sa Boulevard. Dito lang. Trading, Piapi, Isla Verde, Ilang. Lahat ng mga lugar na yan. Ang daming mga masakin na mga Muslim na kinakailangan nila yung zakatul fitr mo. Bakit ipapadala mo doon ang dahil lang sa sinasabi ng umpungan mo? Bakit? Nabago na ba ang shahada? Shahadu an la ilaha illallah, umpungan Rasulullah? Hindi pa nabago. Ang Rasul sallallahu alaihi wa sallam ibibigay natin, sabi niya, doon sa mga miskin. Makakita pa ako ng miskin. Naman kay mata. Napugay teleskop. Mateleskop man mo na ang miskin dia. Dili nga dito pa ni mo ilabay sa layong lugar sa Mindanao nya sila magteleskop. Kani karon na miskin dia. Wala diri sa mo ani. Ganon ba 'yon? Tanggalin natin ang hisbiya na 'yan. Tanggalin natin 'yan. Mali na klase 'yan ng pagtatbik, pag-apply ng sharia natin. 20 years from now,
Kung nasa lupa na ako, maaalala niyo itong sinasabi ko. Maaalala ninyo. At hindi ko pinagsisisihan na sinabi ko ito sa inyo ngayon. Dahil bakit? Kayo ang magdadala ng mga susunod na generation ng mga Muslim sa kalupaan. At kung halimbawa hindi tama ang pagdala ninyo, mali ang aral pa rin na itinutolerate ninyo at tinadala ninyo, ang mangyayari magiging mali at mali na rin hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya kung walang maninindigan sa totoo, hindi magagamot. Hindi lang sa buwan ng Ramadan gamutin, araw-araw nating gamutin ang syubha na ito. Syubha. Hindi lang yan ang syahwa natin. Yung syahwa, to follow yan. Mag-follow yan, susunod yan. Yung syubha, yung subahat. Subahat, balong sinto. Subahat, halo, matay. Yung alanganin na aral na yan na walang batayan sa Quran at sa Hadith. Yung panatisismo na yan sa grupo. Panatisismo sa anumang umpungan, sa anumang lumpukan, sa anumang grupo. Wala tayo dapat anumang loyalty, kundi loyalty natin sa Rasul sallallahu alaihi wasallam at sa mga sahaba, sa mga tabi'in at bautabi'in. Doon tayo dapat magloyal. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Wasaat masira. Sabi ni Allah, sino man ang sumuway sa propeta sallallahu alaihi wasallam, matapos na naging klaro sa kanya, na iklaro sa kanya ang gabay, ang katotohanan ng Quran at ng Sunnah, klaro na sa kanya, sinuway niya pa rin sa ngalan ng panatisismo niya sa grupo niya. At wayattabi, at ang sinunod niya ghayra sabilil mu'minin, hindi ang daan ng mga mananampalataya. Anong daan ng mga mananampalataya? Ang daan ng mga salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Hindi daan ng grupo na create noong 1928, grupo na create noong 1972, grupo na create noong 1982, nagbay-abay sila sa kuwan. Hindi yan. Ang sabilul mu'minin, ang daan ng mga mu'minin, daan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang grupo nila na yun ang jamaa na tinatawag. Kahit mag-isa ka lang manindigan na umanib ka doon, sa milyon-milyong naliligaw at hindi umanib doon, ibig sabihin ikaw ang jamaa sa panahon na yun. Yan ang dapat nating pag-aralan, sikapin na waksiin, hindi basta-basta. Kasi meron na tayong mga alliances bawat isa sa atin. Kaya kung anong sabihin ng alliance na yun, kahit pa sabihin nila na umakyat ka sa tuktok ng bundok at tumalon ka na wala kang damit, nagagawin mo yun dahil dun sa grupo na yun. Pero kung mawawaglit ang syubha na yun, magamot ng tamang kaalaman ng ilm ash-shar'i, ng tamang manhaj, tamang metodolohiya at unawa ng mga salafus salih, kahit pa against sa sarili mo, pagkatotohanan, surrender ka sa totoo. Kahit pa against sa sarili mo, kahit pa doktor ang nagsabi, pag bumabangga sa dalil, bumabangga sa kalam ng mga fuqaha, sa sinabi ng mga fuqaha, hindi mo susundin yung sinabi ng doktor na yon. Dahil ang hak ay hak, ang katotohanan ay katotohanan, at iisa lang siya, wala yata'addad. Dalangin ko kay Allah, nagamutin niya ang sakit na ito sa syubha natin, sa ating mga puso, at umunlad tayo sa ating kaalaman, akida, manhaj at pananampalataya. Wabillahi tawfiq wal hidayati was sadad. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.